nasa 400 o 430, halos matumal na nga. Tatatak pa natin, wala lang. Ibil, matumal na nga po kasi. Anong ginagawa niyo kung matumal ang bentahan? Yun lang, control. Control lang pa rin, huwag patapos para paano, mapaubos. Pag dinadami kasi, wala din natin kita eh. Kaya control lang kami ngayon, matumal. So, yan yung dahilan o yan yung paliwanag kung bakit mataas yung presyo ng karteng baboy. Kapag dyan yung karteng manok, tumaas din ang presyo. Kung makikita nyo dito, tingnan ko yan. Kung makikita dito, ito, walang gaanong bumibili ng mga karneng manok dito ngayon. At ang presyo ngayon na isang buong karneng manok nagkakarga ng 230 pesos per kilo. Ang short cut naman lang 230 pesos din ang kada kilo. At ang special cut, umakit ng 240 pesos per kilo. Ayun doon sa ating mga nakausap ng mga tindera, dahil na nasa 200 lamang ang presyuhan ng per kilo ng karneng manok dito. Hindi na may paliwanag kung bakit tumaas ang presyo ng karneng manok dahil hindi na ipaliwanag sa kanila na kanilang mga supplier ang dahilan kung bakit nagtataas ang presyo ng manok dito sa latest market. So magkano pagdating naman sa supply ng isda ay nag-stable naman pagdating sa bangus, nagkakahalaga 200 pesos ang kada kilo. At ang tilapia naman stable din sa 140 pesos hanggang 160 pesos ang kada kilo. Ang galunggong nagkakahalaga kaya ng 140 pesos per kilo. Pero bumaba yan, nagkakahalaga kayo ng 200 pesos. Pinakahalaga noon ng 200 pesos. Sabi naman ako sa tumatuman ng batahan na sa ngayon dahil palapit na ang pasukan. So marami sa mga mamimili ang nagtitipid para sa pang-enroll sa kanilang mga anak sa nilalapit na pasukan. Sa itlog naman, medyo nagmura ang presyo ng itlog pero mas maliit naman di hamak ang sizes ng itlog na ating naabutan dito. Yung small size ng itlog nagkakahalaga ng 180 pesos per tray at meron naman sila ito na 30 hanggang 50 pesos ang kada 5 piraso. At ang medium size nagkakahalaga ng 250 pesos per tray at ang large size na itlog ay nagkakahalaga ng 250 pesos o 260 pesos ang kada tray. Sa gulay, wala gagawin pagbabago ang pagtaang presyo ng gulay. Pero kapatid pansin na karamihan ng mga tigar-tigar dito nagbebenta ng kada supot ng kamatis, sibuyas, bawang. Kaya sabi nila yun daw yung mabenta na mga gulay sa mga mamili dito sa Litex Market. Sa bigas, wala naman naging pagbabago, wala naging pagtaas dahil hindi pa naman kumukuha ng panibagong supply ng bigas ang mga tendero ng bigas dito sa Litex Market. Samantala, Janet Roberts, ito nga. Siyempre, madulas yung BGNF natin. Magaganda ako. Ang ulat ko ngayon. Kung maghahanda ka, Marlene, siguraduhin mo makikinabang kami dyan dahil hindi pwedeng ikaw lang mag-isa. Hindi kami papayag ng Lahat kami nagse-celebrate ng DGMM, ha? Pagbabalik. Ano ang pagkain mo ngayon? Ano ulam mo? Anong handa mo sa amin? Magyayabang ako kasi painting ngayon eh. So makakasap kayo ngayon. Ano? Right me. Ano? Game, sige, deal. Pradang manok. Yan, napaka-apretradang manok. Ilang kilo naman yan? Baka naman ikaw na naman kakain lang. Hindi, bibili naman ako ng isang buo kasi ang isang buong manok ngayon nagkakahalaga lang ng 230 pesos. So, medyo tumaas, pero since 12 rin naman ngayon, may pang-libre ako, may pang-share ako sa inyo. Ayos, akala ko sabihin dahil payday, makishare kayo sa akin ng bibili. Kailangan meron dito. Pinili ko din kayo afterward. Ayos, Marlene. Siguraduhin mo masarap yan ha. Bigyan mo kami. Nag-pressure ako. Sige nga, mag-e-extra ka lang ng live, Marlene. Ito na. Wait lang. Sige, go. Okay. Nawawala pa signal. Marlene, yung extra. Gusto namin marinig. Ako dito nga sa Litex Market, yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito, ang Radyo Patrol Marlene Padiernos, DJMM. Yo, thank you, Marlene. Ating extra, okay. Maraming salamat po sa ating mga Radyo Patrol. Okay, partner, magko-commercial gap lang ho kami at babalik ho ang programang Kabayan. Kabayan, kapangyarihan ng mamamayan, balita at sala.